Hoy! Doktor! Bilang mo ako ng anak ng ako daw. Tapos yung nagbili mo kapon eh. Hindi mo tayo naririnig. Ano mo marap? Tay, patawad po. Hindi ko po kayo napansin. Tumimik ka. Wala ko nagbibingi-bingi ka lang. Bili mo ako ng anak ng isang lang. Pero tay, wala na po akong pera para sa anak nyo. Mga ka pa ha? Tandaan mo! Ako ang dahilan ba't nandito ka? Tatamutan mo pa ako ha? Tay, wala na po talaga akong pera. Wala akong kwentang anak! Tama na po. Sa sumunod na araw, pumasok na ang isang kanto. Agad niyang nilapitan ang matagal na niyang kaibigan, si Penny. Hey, pre, bakit hindi ka pumasok pa ako? Nag-away kami ni Duday. Tapos, pinugbog pa ako ng tatay ko. Wala na akong pampagatas sa ibunang. Kailangan ko ng mas malaking pagkakakitaan. Hindi talaga nila alam gaano mahirap yung trabaho natin. Maghapon tayo nakabilat sa araw, pero napakapapa ng tao. Tapos, akala mo naman kung sino makapagsalita yung tatay mo. Wala rin naman trabaho. Oo nga eh. Halos patay na ako ng tatay ko, kakabugbog. Kailangan ko ng mas malaking trabaho, hindi na ako pwede dito sa sakahan. Napakababa ng pasahod dito. Pampagatas na may ibunak, kinakapos pa. Alam mo, may nabalitaan ako. Marami daw nakakaon sa kahirapan pag nag-ibang bansa. Yung kaklase ko nga dati, napalitan ako pumunta sa Amerika. Napakayaman ng ulan. Ibang bansa, paano naman ako makakapunta doon? Di pera nga para lang sa pagsakay sa aeroplano, wala ako eh. Pumunta ka sa ibang bansa. Yung ano ko, pero. Nang pauwi na sa bahay ni Buknoy, napagpasya niyang sabihin ang kanyang narinig kay Duday. Hindi na. Kung mag-ibang bansa ka na kaya ako. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Mangungutang ako para lang magpunta ako sa ibang bansa para maiyaw ko kayo sa hirap dito na. Pangako, gagawin ko yung gawin ko para lang maiyaw kayo sa hirap. Sa sumunod na araw, pumunta si Duday sa pintuan at nilapitan ang kaibigan niya, si Beba. Pero kung gusto mo, sasamahan na lang kita. O kaya hintayin natin ito
Duday ang kakailanganing pera. Nang gumabi ay ginawa ni Bebang ang pera kay Pipita at inabot ito kay Duday. Umuwi na masaya si Duday at sinabi ang magandang balita kay Buknoy. Nang sumunod na araw ay agad na pumunta si Buknoy sa Department of Foreign Affairs upang kumuha ng working visa. Siya ay napubahan para sa isang 6-month na working visa at pumunta siya sa Amerika. Nagpaalam na siya sa kanyang Amerika at patungo na siya sa Amerika. Makamaka siya sa kanyang mga unang nakita ng pagdating niya sa New York. Dahil sa kanyang pag-iisip-isip, aksidente niya nabangga ang isang babae. Oh my gosh, Isana! Did you see where you're going? Matawad po, hindi ko po kayo napansin. Mga po kasi ako sa napakagandang mga tanawin. Wait, tama talaga? OMG, nahabit sila ng Pinoy for years. Opo, proud Pinoy po. Pero kung pwede po, huwag po kayo mag-English. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Pasensya, for some habit lang. Anyways, ano nga pala pangalan mo? Buknay or lalay po. Okay, for Lolo. Parang may nakilala ko kanina. Saan ka nga nakatira? Sambuanga! Pampanga? Saan mismo doon? Anong barangay mo? Doon, sa may looban, sa may kanyalar lang. Kanyelar? Parang doon ako nakatira dati ah. May kakilala ka bang kalaro ng unod dati na may napunta ng Amerika? Angelina ata ang pangalan niya. Pero Angie ang tawag namin sa kanya. Oo, Buknoy. Ako to, si Angie. Angie! Angie! Ang tagal na kita hinahanap. Napakayaman mo na. Diyos, di naman. Teka nga, huwag muna tayo dito. Wait lang muna tayo barko. Ako na sasagot sa gusto mo. Sinundan ni Buknoy si Angelina papunta sa bar nito. Pinaupo ni Angelina si Buknoy upang makapag-usap silang dalawa. Ganda naman dito. Ikaw talaga may-ari nito? Hindi. Binili ko lang ito nung pinamana sa akin ng mga magulang ko. Ah, Teka, ba't ka nga pala napunta dito sa Amerika? hirap na hirap na kami sa probinsya. Napakahirap ng buhay sa probinsya. Pampagatas lang sa anak ko, kinakapos pa. Tapos lagi pa kami nag-aaway ng asawa ko. Tapos yung tatay ko, lagi pa akong binubugbog. Halos patay na ako sa kabubugbog. Kapos na kapos yung tao namin sa pagsasaka. Maganda na rin na napunta ako dito para makalayo-layo ko sa tatay ko kahit saglit lang. Ganun ba? Parang okay pa naman kayo ng tatay mo dati ah. Ano nangyari sa inyo? Oo nga eh, nagbago talaga pakikitungo sa akin nun, simula nung mamatay yung nanay ko. Ganun ba? Eh, may open kami posisyon dito. Ano ka bang sumayaw? Talaga? Kahit anong gagawin ko, lahat, kahit magtrabaho pa ako ng doble-doble, ayos lang. There's no need. Dancer lang talaga kailangan namin. Pero, naiwan ng kaibigan ko yung condo unit niya. Doon ka na lang tumira. Okay? Punta siya dyan. Maraming salamat. Di mo alam kung gaano kalaki na itulong nito sa akin. Ipinakita ni Angelina kay Buknoy ang kailangan niya sa UAE, pati niya rin ang gusto niya. Kahit medyo nahihiya siya, sinimulan na ni Buknoy ang kanyang unang araw sa trabaho. Pati na. Nagtrabaho ng 6 na buwan si Buknoy bilang dancer sa bar ni Angelina at buwan-buwan siya nagpadala ng pera sa Pilipinas. Masaya siya nagtrabaho sa kanyang sa bar at lalo na doon ni Angelina. Ngunit dumating na ang oras para bumalik siya. Nagpaalam siya kay Angelina at sinagot naman ito ang kanyang flight pabalik ng Pilipinas. Nang makabalik na siya sa Pilipinas, tumakay siya ng bus papunta sa Zamboanga at nagtrabaho at nagpunta sa
pinapansin siya nakaupo sa pagkita. Sino yun? Parang kilala ko yun. Duday? Oh boy, hindi mo naman sinabi ng Lita. Mahal, mahal ka na mahal ko. Anong mahal? Sino tong babae to? Ano, kaibigan ko lang siya. Kaibigan pero mahal? Di kahit kailan nga, hindi ko narinig na tawagin mo akong mahal. Tapos sasabihin mo, kaibigan lang. Wala kang maluloko. Oo, hindi ko siya kaibigan. Kasintahan ko siya. Lintik naman, hindi mo sinabing bakla ka pala. Oo, magtago. Nagsasatin ako sa kanya dahil hindi ko maibigay yung mga pangangailangan ko. Iwanan natin kung mapagsuhala ko. Sandali lang, maayos pa natin to. Bahala ka sa buhay mo. Komunikasyon ang isa sa mga importanteng aspekto sa kahit anong relasyon. Kailangan ito upang mapanatili ang kalatagan at afinidad sa pagitan ng mga tao. Sa panahon ng pagkawala nito, lumalayo ang pagmamahal ng mga tao sa isa't isa at nahihirapan sila makibagay. Ang pagkawala ng komunikasyon ang isa sa mga nagiging dulot ng migrasyon sapagkat kritikal na nagkakalayo ang taong nag-abroad at ang naiwan sa kanilang bansa. Maaaring magkabaligtad ang time doon sa taong nag-abroad at ang kanyang naiwan na pamilya at nagpapadala ng pag-usap nila. Nagdudulot ito ng pangungulila at pangingina ng relasyon nila na sa kaso na magkakita ng mag-asawa, maaaring maging dahilan ito ng paghihiwalay. Sa ipapakita ng pangyayaring ito, sa aming kwento, nag-upload ang kaunay-tauhan at nawala ang komunikasyon sa pagitan ng kanyang asawa. Pagka-uwi niya, inatoksan niya nagtaksi ng kanyang asawa dahil sa pangungulila at naging dahilan ito ng paghihiwalay nila. Sana ay nagustuhan niyo ang aming ipinakita kwento ngayong araw. Muli, kami ang unang grupo at ilangan namin ang kwento ng kangalang pag-asa.